Ang sikat ng araw ay naglalagablab sa barangay Lumot, sumasayaw sa kulay, kalawang na mga bubong at kumikinang sa dagat na aso. Subalit sa loob ng barong ni Nanay Elena, ang init ay tila nagiging lagnat, bumabalot sa hangin, at sa munting bata na nakaratay sa banig. Umihina ng nahihirapan si Junior. Ang kanyang munting katawan ay kinukumbulsyon, habang ang kanyang inang si Nanay Elena ay lumuhod sa paanan ng albularyo ng liwanag, umihikbi at nanginginig sa takot. Paloma, albularyo, tulungan mo ang anak ko, maawa ka. Ang bulong ni Nanay Elena, ang mga kamay ay magkadikit sa pagdarasal, ang kanyang mukha ay basa sa luha at pawis. Si Paloma Rosal, nakasuot ng makulay na saya at putong sa ulo na may mga bulaklak, ay tila isang imahe ng debosyon sa kabila ng pawis na umaagos sa kanyang noo at liig. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng determinasyon, ay mayroong nakatagong takot na mahuli, takot na mabigo, takot sa pagkabigong bumabaybay sa bawat paghinga ng mata. Hininga siya ng malalim. Pinipilit ang kanyang sarili na maniwala sa sarili niyang palabas. Ang kanyang mga galaw ay pino at mabilis, parang isang mananayaw na gumaglanat sa isang peligrosong tanghalan. Uminto kayong lahat. Ang masamang espiritu ay sumati sa bata. Ang sigaw ni Palma, ang kanyang boses, ay malakas at puno ng awtoridad na hindi niya nararamdaman sa loob. Kumuha siya ng isang manipis na tela, ibinabad sa isang mangkok ng tubig na may halong pinatuyong dahon. Ito ay agwa ng buhay kuno, ngunit sa totoo lang, isang pinaghalong pinakulo ang dahon ng gumamela at pinatuyong paracetamol na binili sa bayan. Mabilis niyang idinikit ang tila sa noo ni Junior, habang ang kanyang kaliwang kamay, na sanay na sa mabilisang pagkilos at pagtatago, ay maingat na inilalapit sa bibig ng bata. Ang kanyang mga daliri ay nagmamadaling gumalaw, tila sumasayaw sa anino. Sa isang iglap, habang ang lahat ay nakatutok sa nagkikintab na tela na kanyang inilalagay sa labi ng bata, mabilis niyang inilabas ang isang maliit, makinis na bato mula sa kanyang palad at ipinahid sa bibig ni Junior, pagtatapos ay ipinakita sa madla na may dramatikong paghalukit-kit. Nariyan na ang pinagmulan ng lagnat, ang sumpong ng dilim ay lumabas na. Ang deklarasyon ni Paloma. Ang kanyang tinig ay naglalabas ng kaguluhan, ang kanyang mga mata ay nanlilisit. Isang hiyawan ng pagkamangha at pasasalamat ang sumabog sa loob ng barong. Dahang humupa ang kumbulsyon ni Junior. Umina ang lagnat. Ang bata, pagod, ngulit kalmado na, ay nakatulog sa bisig ng kanyang ina. Iyakan si Nanay Elena, hindi sa takot, kundi sa ginhawa at pasasalamat. Ang kanyang mga kapitbahay ay naglapitan, bumubulong ng mga papuri, at aalay ng maliliit na donasyon. Ngunit para kay Paloma, ang tagumpay ay lasang abo. Ang mga ngiti ng mga taga-Barangay Lumot ay tila nagiging mapanuyang tingin sa kanyang pandaraya. Napapangiwi siya, ang kanyang puso ay mabigat sa bigat ng bawat kasinungalingan. Sa bawat himala na kanyang ginagawa, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang unting namamatay. Nais niyang tumakbo, sumigaw, o umiyak ng malakas, ngunit hindi niya magawa. Kailangan niyang magpatulol. Kailangan niya ang pera. Ang Barangay Lumot ay isang liblib na kanlungan, isang hiyas na nakatago sa hilaga ng Palawan, na halos hindi pa nagagalaw ng modernong mundo. Ang mga bahay kubo ay nakatayo sa tabi ng puting buhangin. Ang mga bangkang motor ay nakaparada sa dalampasigan, naghihintay ng paghuli. Ang simoy ng hangin ay amoy asin at kalayaan, na sinasabayan ng awit ng mga ibon
at dagundong ng alon. Ang mga tao dito ay simple, masisipag, at may malalim na pananampalataya sa mga matatandang kaugalian at sa mga albularyo, ang mga tradisyonal na manggagamot na sinasabing may kakayahang magpagaling sa pamamagitan ang mga halaman at panalangin. Ngunit ang kahirapan ay isang hindi nakikitang kalaban na nagpapakaba sa bawat pamilya. Ang mga pangarap ay madalas na nilalamon ng araw na pangangailangan. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Paloma, 22 taong gulang, at ang kanyang lihim na pasanin. Ang kanyang tunay na misyon ay hindi para maging isang albularyo ng liwanag, kundi para iligtas ang kanyang kapatid na si Lila. Si Lila, 10 taong gulang, ay nakaratay sa bahay, unti-unting kinakain ng isang misteryosong karamdaman. Ang kanyang balat ay naninilaw, ang kanyang mga mata ay nanlalalim, at ang kanyang hininga ay humihina araw-araw. Ang gamot na kailangan ni Lila ay galing pa sa syudad. Mamahalin, mahirap hanapin, at halos imposible para sa isang batang babae na walang mga magulang. Ang mga magulang nila ay matagal nang sumakay sa dagat at hindi na nakabalik. Iniwan silang magkapatid na mag-isa. Si Paloma, ang tanging inaasahan ni Lila. At ang mga himala na ito, ang mga kasinungalingan na ito, ang tanging paraan niya para kumita ng sapat na pera. Siya ay matalino, maparaan, at mayroong mabilis na pag-iisip, isang matandang kaluluwa sa isang batang katawan, na pinilit ng kapalaran na maging tuso at maging tagapagligtas. Ngunit, ang bigat ng kanyang papel, bilang isang manggagamot ng liwanag, ay halos hindi na niya makaya. Ang bawat gabi ay dinadalaw siya ng pagdaramdam. Ang pakiramdam na siya ay isang impostor, isang manggaganso na naglalaro sa pananampalataya ng mga tao. Ang kanyang mga kamay na nagawang maghimala ay ang siya ring nag-aalaga kay Lila, naglilinis ng sugat, nagluluto ng pagkain, at nagbibigay ng pagmamahal. Ngunit ang mga kamay ding iyon ay tila may bahid ng kasalanan na hindi niya kayang hugasan. Ang pagmamahal niya kay Lila ay ang gasolina na nagtutulak sa kanya, ngunit ang apoy ng kasinungalingan ay unti-unting sumusumog sa kanyang loob. Nag-iiwan ng mapait na lasa sa bawat paggising. Ang tanging pinagsasabihan ni Paloma ng kanyang mga pasanin ay si Mang Tino, isang matandang mangingisda na may mga kulubos sa mukha na tila mga mapa ng karunungan at matatag na puso. Si Mang Tino, sa kanyang tahimik na paraan, ay nauunawaan ang pinagdadaanan ni Paloma. Hindi niya inuhusgahan. Sa halip, pinigyan niya si Paloma ng kaalaman, ang kaalaman sa mga halaman at halamang gamot na matatagpuan sa kagubatan ng lumot. Siya ang nagturo kay Paloma kung paano magpakulo ng mga dahon, gumawa ng mga timpla, at kilalanin ang mga lason at lunas ng kalikasan. Minsan, ipinakita niya kay Paloma ang isang napakapambihirang halaman na sinabi niyang musya ng kagubatan perlas ng gubat. Ito ay isang kakaibang halaman na may mga dahon na kumikinang na parang ginto, na matatagpuan lamang sa pinakaloob ng gubat, sa mga lugar na bihirang puntahan ng tao. Ito ay para sa paglilinis ng katawan. Paloma, ani Mang Tino, ang kanyang boses ay malumanayin, ngunit puno ng paggalang sa halaman. Hindi ito magpapagaling ng mga sakit na malubha, ngunit magbibigay ito ng lakas at linaw sa isip. Isang basbas mula sa kalikasan. Si Paloma ay gumagawa ng tsaa mula sa halaman na ito at ipinaiinom kay Lila, umaasang makatulong kahit paano sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Para kay Paloma, ang mutya ng kagubatan ay isa lamang malakas na panglinis ng katawan, hindi isang himala, ngunit isang pag-asa sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Isang umaga,
Habang si Paloma ay naglilinis ng mga gamit niya at naghahanda ng almusal, para kay Lila, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdulot ng gulo sa payapang buhay ng Barangay Lumot. Isang malaking yate, makintab, at puti ang dahang lumapit sa dalampasigan. Ang kanyang mga makina ay naglalabas ng mahinang dagundong na nagpapakaba sa katahimikan. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon, nagtataka, at nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa kakaibang tanawin. Hindi sila sanay sa ganitong karangyaan. Isang yate na kasing laki ng ilang bahay sa kanilang baryo. Mula sa yate, bumaba ang isang grupo ng mga tao. Pinangungunahan ng isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay naghahanap, tila sinusuri ang bawat sulok ng baryo. Direkta silang nagtungo sa barong ni Paloma, na tila alam na alam kung saan sila pupunta. Ikaw ba si Paloma Rosal, ang albularyo ng liwanag? Ang tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad, na tila nasanay sa mga utos. Naramdaman ni Paloma ang kaba sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay bumigat. Ako nga po, ang sagot niya. Sinisikap na panatilihing matatag lang kanyang boses at itago ang kanyang pagkagulat. Ang lalaki ay nagpakilala. Ako si Ginoong Reyes mula sa tanggapan ni Senador Dong Eduardo Alcaraz. Narinig ni Paloma ang pangalan. Isang makapangyarihang politiko, isang alamat sa bansa. Ang kanyang pangalan ay madalas na lumalabas sa radyo at telebisyon. Si Senador Alcaraz ay matagal nang nakaratay dahil sa isang malubhang sakit. Nabalitaan niya ang inyong mga himala at nais niyang ikaw ang magpagaling sa kanya. Sa likod ni Ginoong Reyes, isang malaking maleta ang inilapag sa lupa ng isa sa kanyang mga kasama. Nang buksan nito, nagulat si Paloma sa nakita, isang tumpok ng mga salati na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Mga banknote na malinis at bago, kumikinang sa sikat ng araw, tila nangungutya sa kanyang kahirapan. Ito ay paunang bayad, ani Ginoong Reyes. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon, tila nagbabasa lamang ng isang nakasulat na pahayag. Kung mapapagaling mo si Senador Alcaraz, isang higit pa sa dobling halaga nito ang ipagkakaloob sa iyo. Sapat na para sa anumang gamot o operasyon na kailangan ng iyong kapatid. Ihahatid ka namin sa Isla Viridian, ang pribadong isla ng senador. Bukas ng umaga, aalis tayo. Nakatulala si Paloma. Ang kanyang utak ay nagmamadaling gumana. Pinipilit iproseso ang bawat salita at ang bigat ng nakita niya. Ang pera. Sapat na pera para kay Lila. Para sa gamot, para sa ospital, para sa isang pagkakataong mabuhay na matagal na nilang pinangarap. Ang pinakamalaking panluloko sa kanyang buhay ay naghihintay, ngunit kasama rin nito ang pinakamalaking pagkakataon upang iligtas ang kanyang kapatid, ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Ang desisyon ay nasa kanya. Pumikit siya, naramdaman ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat, ang bigat ng bawat kasinungalingan, at ang pag-asa ng isang tunay na lunas. Hindi na ito tungkol sa maliliit na kasinungalingan sa baryo. Ito ay tungkol sa isang kasinungalingan na maaaring magpabago ng lahat o magwasak sa kanilang dalawa. Ang pagtawag ay narito. At hindi siya makakatanggi. Ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit ang Barangay Lumot ay nagising na sa kakaibang kaganapan. Ang malaking yate, isang puting higante sa asul na dagat, ay naghihintay at kasama nito ang kapalaran ni Paloma at Leila. Ang payapa,
at abalang dalampasigan ay pinanibabawan ng isang di pangkaraniwang katahimikan. Ang mga mangingisda ay hindi naglalayag. Ang mga bata ay hindi naglalaro, lahat ay nakatutok sa isang direksyon sa kanila. Hawak ang kamay ni Lila na ang maliliit na daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Naglakad si Paloma patungo sa yate. Isang maliit na bag. Ang bit-bit niya naglalaman ng ilang danit, ang kanyang mga kagamitan bilang albularyo at ang kanyang lihim na imbakan ng mutya ng kagubatan. Si Lila, bagamat nahina, ay may ningning sa kanyang mga mata. Isang halo ng takot at pagkamangha sa malaking barko at sa mga lalaking nakasuot ng itim na nakatayo malapit. Ate, saan tayo pupunta? Ang mahinang tanong ni Lila, ang kanyang boses, ay tila isang bulong sa gitna ng malawak na kalawakan. Sa isang lugar na magpapagaling sa iyo, bunso, ang sagot ni Paloma. Pinisilang kamay ni Lila. Sa isang lugar kung saan magiging malakas ka ulit. Ang kanyang tinig ay may katiyakan, ngunit ang kanyang puso ay pumipintig ng malakas. Ang takot na mahuli ang kanyang pandaraya ay hindi kailanman naging ganito kalaki. Ang kapalaran nilang dalawa ay nakasalalay sa paglalakbay na ito. Ang pagtaas sa yete ay isang kakaibang karanasan. Ang makintab na sahig, ang mga eleganteng kagamitan, ang amoy ng luma, at bagong yaman, lahat ay dayuhan sa kanila. Iba ito sa amoy ng asin at pinatuyong isda na nakasanayan nila. Hindi nagtagal, isang pribadong helicopter ang sumundo sa kanila mula sa yate, at sa loob ng ilang sandali, lumipad sila patungo sa kalangitan. Sa itaas, tiningnan ni Leila ang nagliliwanag na asul ng dagat at ang mga pulo na tila maliliit na berdeng tundok sa ilalim. Ang ganda, ate, ang bulong niya, ang kanyang mga mata ay nalalaki sa pagkamangha. Hindi niya kailanman inakala na makakakita siya ng ganito, mas malaki, kaysa sa anumang larawan na nakita niya sa lumang magasin na binasa niya. Ngunit para kay Paloma, ang ganda ay may kasamang malalim na kaba. Ang bawat kumikinang na ibabaw ay tila nagtatago ng mga lihin. Ang bawat tanawin ay tila nagpapahiwatig ng isang panganib. Ang Isla Viridian, ang pribadong isla ni Senador Alcaraz, ay tila isang paraiso mula sa itaas, mga buro na kulay esmeralda, mga puting dalampasigan na hinahalikan ng kristal na tubig, at isang malaking mansyon na tila isang palasyo, nakatago sa gitna ng mga malalawak na hardin. Ngunit nang bumaba ang helicopter at bumukas ang pinto, ang simoy ng hangin ay tila nagdala ng lamig na hindi mula sa dagat. Nang makalapag sila, sinalubong sila ng ihilang tauhan. Ngunit ang kanilang mga muka ay walang pagbati. Tila walang ngiti. Ang mga mata nila ay nakatutok sa kanila, lalo na kay Paloma na may halong pagdududa at paghat. Naramdaman ni Paloma ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. Ito ay isang pader ng pagiging formal at distansya. Ang ganda ng isla ay tila isang balakayo lamang sa isang lugar na may mabigat na kapaligiran. Dinala sila sa loob ng mansyon at habang naglalakad sa malalawak na pasilyo na napapalibutan ng mga mamahaling sining at mga antigong kasangkapan, lalong naramdaman ni Paloma ang bigat na mundo na kanilang pinasok. Ito ay isang mundo ng yaman at kapangyarihan na hindi niya kailanman naisip na iiral. Ngunit sa likod ng lahat, ang karangyaan, mayroong isang bagay na nagpapahiwatig ng tensyon, isang hindi nakikitang alon ng lamig na bumabalot sa bawat silid. Dinala sila sa isang malaking silid, pahinahan,
kung saan naghihintay ang pamilya Alcaraz. Una niyang nakita, si Don Eduardo Alcaraz. Nakahiga siya sa isang malaking kama. Ang kanyang katawan ay payat at tila butot balat. Ang kanyang balat ay tila madilaw. Ang kanyang mga mata ay malalim at halos walang buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang kakaibang kislap, isang matalas na titig na tila sumusuri sa kanya. Hindi ito ang tingin ng isang taong malapit ng mamatay, kundi ng isang taong pilit na lumalaban, na nagtatago ng mga lihim sa kanyang mga mata. Sa tabi ng kama ay nakatayo ang dalawang anak ni Don Eduardo. Ito si Miguel Alcaraz, ang panganay na anak ng senador, ang pagpapakilala ni Ginoong Reyes. Si Miguel ay isang lalaking matangkad at guwapo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang suot ay mamahaling suit na akma sa kanyang katawan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, mayroong isang bahid ng paghamak sa tingin ni Miguel. Tiningnan niya si Paloma mula ulo hanggang paa na tila sinusuri ang kanyang lumang saya at putong. Ang kanyang mga labi ay may bahagyang pagtaas, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tila para sa kanya, si Paloma ay isang palabas lamang, isang salswela na kailangan nilang pagbigyan. Kaya ikaw pala ang albularyo ng liwanag na uusapan. Sana naman ay hindi ka aksala lang ng oras namin. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may nakakatusok na panunuya. Sumunod na ipinakilala si Sofia Alcaraz, ang anak na babae. Siya ay maganda, may malinaw na balat at mahabang itim na buhok na maayos na nakapusod. Ang kanyang mga mata ay matalas at matalino, ngunit puno ng pagdududa. Walang ngiti sa kanyang labi. Tiningnan niya si Paloma ng matagal na tila sinusuri ang bawat galaw niya, bawat detalye ang kanyang mukha. Hindi ito ang tingin ng isang taong umaasa sa lunas, kundi ng isang taong naghahanap ng kahinaan, isang manta. Inaasahan namin na hindi mo sinasayang ang tiwala ng aming ama. Ginang Rosal ang sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw, ngunit malamig. Naramdaman ni Paloma na para siyang isang insekto na nakalabas sa ilalim ng bato, na biglang nalantad sa matalim na sikat ng araw. Sila ay mga mandaragit, at siya ang biktima. Ang pagkamangha niya sa yaman ay unting napalitan ng isang matinding pakiramdam ng pagiging banta. Pagkatapos, isang anino ang bumagsak sa kanila. Sa gilid ng silid, nakatayo ang isang lalaki na tila lumitaw mula sa mga anino. Siya si Dante Valeriano, ang pinuno ng security team ng pamilya Alcaraz. Si Dante ay matangkad, may natatag na pangangatawan, at ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon, tila inukit sa bato. Ang kanyang mga mata ay madilim at matalas na tila nakakakita sa pinakaloob na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan nang magtama ang kanilang mga mata. Si Dante ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na, isang tingin, ang matinding pagdududa, pagmamasid, at isang di mahalata na paghamon. Walang init, walang pagtanggap. Isang pader ng pagiging propesyonal at paghihinala. Sa isang iglap, naramdaman ni Paloma ang kakaibang kuryente sa pagitan nila. Isang tensyon na hindi niya maintindihan. Alam niyang siya ay bantay. Sarado sa ilalim ng tingin ng lalaking ito. Dinala sila ni Ginoong Reyes sa isang maluwag na silid, mas malaki, kaysa sa buong bahay nila sa lumot. Para magpahinga, naramdaman ni Paloma ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Kailangan niyang maging mas mapanlinlang, mas matalino kaysa dati.
Kinabukasan, handa na si Paloma para sa kanyang unang pagpapagaling kay Don Eduardo. Inutusan niya ang lahat na lumabas sa silid na tila kailangan ng pribadong espasyo para sa kanyang ritual. Gumamit siya ng mga pamilyar na kasanayan, ang mabagal, ritualistikong galaw ng kamay, ang pagbulong ng mga orasyon na walang kahulugan, at ang paggamit ng mga gamit na dinala niya mula sa lumot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroon siyang inihanda na kakaiba. Maingat niyang inilabas ang isang maliit na sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon, ang mutya ng kagubatan. Sa ilalim ng magkukunwari ng paghahanda ng isang espesyal na inumin para sa paglilinis ng kaluluwa, inihalo niya ito sa isang tasa ng tubig at ibinigay kay Don Eduardo. Ito ay para sa inyong paglilinis, Senador, ang sabi ni Paloma. Sinisikap na panatiling matatag ang kanyang boses. Ang liwanag ay magdadala ng kapayapaan sa inyong katawan. Ininom ni Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Paloma. Walang anumang emosyon. Tanging isang hindi mabasa na ekspresyon. Habang nagpapatuloy ang ritual, inobserbahan ni Paloma si Don Eduardo ng maingat. Ang kanyang balat ay madilaw, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang paghinga ay mababaw. Ngunit may isang bagay na hindi akma. Ang kanyang mga sintomas ay hindi katulad ng anumang malubhang sakit na narinig niya o nabasa. Mayroon siyang kaalaman sa mga halaman at sa iba't ibang uri ng lason mula sa kanyang pag-aaral kay Mang Tino. At ang mga sintomas ni Don Eduardo ay tila masakma sa isang uri ng matagalang pagkalason, hindi isang natural na karamdaman. Mayroong kakaibang amoy din sa silid. Isang matamis na amoy na hindi niya matukoy. Senador, ano po ang huli ninyong kinain bago kayo nagkasakit ng husto? Ang tanong ni Paloma, sinisikap na itago ang kanyang pagdududa. Umubos si Don Eduardo, nahihirapan. Ang aking regular na gamot. At ang espesyal na inumin, gawa ng mga anak ko. Ang sagot ni Don Eduardo ay nagpatigas sa puso ni Paloma. Espesyal na inumin. Regular na gamot. Ang mga tingin ni Miguel at Sofia. Ang kanilang malamig na pagtanggap. Hindi na ito tungkol sa isang sakit. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, mas masama. Ang kanyang mga himala ay maaring malaki ang maitulong, ngunit hindi para sa sakit. Kung ang hinala niya ay tama, kung si Don Eduardo ay nilalason, kung gayon, ang kanyang mutya, ang kagubatan ay maaaring hindi lang isang gamot, kundi isang lunas. At kung gayon, ang panloloko na ito ay maaaring magbago sa isang totoong laban para sa buhay. Ang Isla de Ririan ay hindi isang paraiso. Ito ay isang langsson, isang bilangguan ng yaman na nagtatago ng isang masamang katotohanan. At si Paloma Rosal, ang albularyo ng liwanag, ay biglang natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng isang madilim na laro, hindi bilang isang manloloko, kundi bilang isang hindi sinasadyang saksi sa isang krimen. Ang mga araw ay lumipas sa Isla de Ririan na tila mga anino, bawat isa ay nagdadala ng nakakagulat na pagbabago. Sa bawat ritual na ginagawa ni Paloma, sa bawat tasa ng mutya ng kagubatan na inihahain niya kay Don Eduardo, mayroong isang bagay na hindi maipaliwanag na nangyayari. Ang kanyang mga peking orasyon, ang kanyang mabilisang galaw ng kamay, lahat ay tila nagiging totoo. Senador, paano ang pakiramdam niyo ngayon? Ang tanong ni Paloma, ang kanyang boses, ay tila may halo ng kaba at pagkamanga. Ngumiti si Don Eduardo.
Isang ngiti na hindi na niya ibinigay sa loob ng maraming buwan. Mas maganda, Paloma. Mas maganda kaysa dati. Pakiramdam ko, muling bumalik ang aking lakas. Ang kanyang boses ay mas malakas, ang kanyang mga mata ay mas maliwanag, at ang dating madilaw niyang balat ay tila nagkakaroon ng bahagyang kulay. Kaya na niyang umupo ng mag-isa, maglakad ng ilang hakbang, at mag-usap ng walang kahirapan. Ang kanyang paggaling ay napakabilis, napakahiwaga. Si Paloma ay tulala. Ang kanyang mga himala ay biglang naging totoo, ngunit hindi dahil sa kanyang mga pandaraya. Ito ay dahil sa mutya ng kagubatan. Ang halaman na itinuro sa kanya ni Mang Tino bilang isang simpleng panglilis ng katawan ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya. Ito ang tunay na lunas, hindi ang kanyang mga kasinungalingan. Ang katotohanan ito ay nagdulot sa kanya ng halong damdamin, ligaya dahil sa paggaling ni Don Eduardo, ngunit kasabay nito ang matinding takot at pagkabya. Ang isang simpleng herbal tea mula sa liblib niyang baryo ay may kakayang gawin ang hindi kayang gawin ng modernong medisina. Ang paggaling ni Don Eduardo ay nagpatindi lamang sa pagdududa ni Paloma. Kung siya ay hindi natural na nagkasakit, kung gayon, ano ang tunay na nangyayari? Ang kakaibang pag-uugali ni Miguel at Sofia ay mas pansin ngayon. Kapag kasama sila sa silid, nagiging tahimik si Don Eduardo. Ang kanilang mga mata ay laging nakatutok kay Paloma, puno ng pagdududa at pagtamuhi. Laging ginagamit ni Paloma ang kanyang ritual bilang isang pagkakataon para sa privacy. Upang ganap na malinis ang kaluluwa at katawan ng senador, kinakailangan ang lubos na katahimikan at walang paggambala mula sa labas, ang palagi niyang sinasabi sa mga tauhan at sa pamilya Alcaraz. Ngayon, ang privacy na ito ay ginagamit niya para mag-imbestiga. Habang naghahanda siya ng iba't ibang uri ng gamot at panglinis, sinisikap niyang maging mapanlinlang, naghahanap ng mga pahiwatig. Sa kusina, napansin niya ang isang uri ng espesyal na lutuin na laging inihahanda para lamang kay Don Eduardo. Isang uri ng sabaw na laging ibinabalot ng kanyang mga anak, at sila mismo ang nagpapainom dito. Mayroon ding mga bot ng gamot na nakita niya sa isang kabinet sa silid ni Don Eduardo. Ngunit hindi ito nakalista sa mga reseta na ibinigay ng doktor na nakita niya sa bedside table. Ang mga bote ay walang label at mayroong bahagyang matamis na amoy na halos hindi na maramdaman. Isang hapon, habang aayos si Paloma ng mga gamit sa silid ni Don Eduardo, na tila naghahanda para sa isang ritual ng pagpapagaling, napansin niya ang isang lumang libro sa gilid ng kama. Ito ay isang koleksyon, ang mga tulang Pilipino. At sa loob ng libro, nakasiksik ang isang manipis na notebook. Ang pabalat ay luma at kupas, at sa loob, naroon ang sulat, kamay ni Don Eduardo. Ito ay isang uri ng lihim na talaarawan. Dahan, kinakabahan, binuksan ni Paloma ang notebook. Ang mga pahina ay puno ng mga nakasulat na salita na tila isinulat sa iba't ibang oras at tila pinipilit pa ang sulat. Disyembre 12. Pakiramdam ko ay humihina ako. Malalim ang pag-ubo ko. Sabi ni Miguel, normal lang ito. Tanda ng pagtanda. Enero 5, ang mga kamay ko ay nanginginig. Ang pagkain ko ay tila may kakaibang lasa. Hindi ito masarap. Pero pinipilit ako ni Sophie na ubusin lahat. Para daw, lumakas ako. Pebrero 18, malabo ang aking paningin. Nahihirapan na kung huminga.
Ang gamot na ibinigay nila ay tila nagpapalala ng aking pakiramdam. May mali. Ramdam ko na may mali. Marso, 1, nagsisimula na akong maghinala. Ang bitamina na ibinibigay sa akin ni Miguel, araw ay kakaiba ang kulay. Ayoko nang inamin, ngunit pinipilit nila. Nag-aalala ako para kay Lila. Kung sakaling may mangyari sa akin, alam nyo kung sino ang dapat managot. Ang pangalan ni Lila dito ay maliwanag na isang malaking pagkakamali sa pagsusulat. Marahil si Don Eduardo ay lumalabo ang isip. O kaya, iisang sadyang pagkakamali na may koneksyon sa kanya. Tulad ng babaeng may dala ng liwanag o babaeng may dalang bata na posibleng naririnig niya sa mga kwento. Sa huling bahagi, isang pangalang nakasulat, mustya ng kagubatan. Sa ilalim nito, may isang salitang nakasulat sa Tagalog, lunas. Lunas. Nagbilisan ang tibok ng puso ni Paloma. Hindi na siya nagdududa. Walang sakit. Walang sumpa. Ito ay lason. Ang bawat salita sa tala-arawan ay nagtuturo sa isang nakakagimbal na katotohanan. Si Don Eduardo ay hindi nagkasakit. Siya ay nilalason. Punti ng sarili niyang mga anak. Si Miguel at Sofia, ang kanyang sariling dugo, ang nagpapahina sa kanya upang makuha ang kanyang yaman at kapangyarihan. At ang mutya ng kagubatan, ang simple, mapagpakumbabang tsaang mula sa kanyang nayon, ay hindi lang nagpagaling kay Don Eduardo. Ito ay sumasagip sa kanya. Walang kaalam, alam na binabaliktad ang masamang balak ng mga anak niya. Ang kanyang peking ritual ay nagdulot ng isang tunay na himala, hindi sa paggaling ng sakit, kundi sa pag-alis ng lason. Habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, may isang tao na hindi nakaligtas sa kanyang pansin. Si Dante Valeriano. Ang pinuno ng seguridad ay laging nakamasid. Sa bawat pagbabago sa kalusugan ni Don Eduardo, sa bawat palitan ng salita sa pagitan ni Paloma at ng pamilya Alcaraz, laging nandoon si Dante, tila isang anino. Ang kanyang mga mata, na laging seryoso at walang emosyon, ay nagsisimulang magpakita ng kakaibang kislap, isang halo ng pagdududa at pagtataka. Napansin niya ang pagkapahiya ni Miguel at Sofia sa paglaling ng kanilang ama. Napansin niya ang mga pilit na ngiti at ang pagbabago sa kanilang ugali. Napansin din niya ang pag-aalala sa mga mata ni Paloma, isang pag-aalala na hindi lamang para sa kanyang peking pagpapagaling, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Bilang isang profesional na tagapagtanggol, may kakayahan siyang magbasa ng mga palatandaan, at ang mga palatandaan sa isabiridian ay nagpapahiwatig ng kaguluhan. Nagsimula siyang pagmasdan ang bawat isa, ngunit ang kanyang pagtuon ay mas lalong napunta kay Paloma. Sa kabilang banda, si Miguel at Sofia ay nagsisimulang magpanit. Ang paggaling ng kanilang ama ay hindi bahagi ng kanilang plano. Ang bawat araw na lumilipas na gumagaling, si Don Eduardo ay nangangahulog ang mas malaki, ang panganib na mailantad ang kanilang krimen. Ang albularyo ng liwanag na kanilang kinuha upang maging isang distraksyon ay ngayon ang pinakamalaking banta sa kanila. Ang simple at malinis na mutya ng kagubatan ay naging kanilang bangungot. Hindi na ito, maari pa, ang bulong ni Miguel sa kanyang kapatid isang gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang matanda ay bumabalik na sa dati. Kailangan nating kumilos na yon. Hindi lang ang matanda. Kailangan din nating kunin ang formula ng albularyo.
Ito ang susi sa lahat. Hindi natin hahayaang makuha ito ng iba. O pilantad niya tayo. Tama ka. Ang sagot ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. Kailangan nating alisin ang lahat ng ebidensya. At ang albularyo. At ang batang kasama niya. Kung may nakita siya, dapat ay mawala na rin siya. Ang mga pabulong na pag-uusap na ito ay hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ni Paloma. Sa likod ng isang malaking halaman, sa pasilyo, narinig niya ang bawat salita. Hindi lamang buhay ni Don Eduardo ang nasa panganib, kundi pati na rin ang kanya at ni Lila. Ang laro ay nagbago. Hindi na siya isang manloloko, kundi isang saksi na kailangang patahimikin. Ang kanyang himala ay nagdulot ng isang matinding dilubyo at ngayon, kailangan niyang lumaban, hindi lamang para sa kanyang buhay, kundi para sa katotohanan. Ang mga salita ni Sofia, malamig at puno ng pagkamuhi, ay humulas sa hangin, iiwan ng lamig sa bawat ugat ni Paloma. Kailangan nating alisin ang lahat ng ebidensya. At ang albularyo. At ang batang kasama niya. Kung may nakita siya, dapat ay mawala na rin siya. Nandoon lamang siya sa likod ng malaking halaman na tulala. Ang kanyang puso ay naghuhumiyaw sa takot. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat balak na magpapalit sa kanilang buhay. Ngayon, hindi na siya isang manloloko lamang, siya ay isang target. Si Lila, ang kanyang munting kapatid, ang kanyang mundo, ay nasa bingit ng panganib. Paloma. Ate, isang maliit na tinig lang sumigaw mula sa dulo ng pasilyo. Si Lila. Ang kanyang pagdating ay sapat na para basagin ang kanyang pagkabig. Narinig din pala niya. Ang mga mata ni Leila ay nanlalaki. Sa takot, ang kanyang mukha ay namumutla. Tila nakarinig din siya, marahil ay bahagi ng kanilang usapan. Biglang bumukas ang pinto ng silid kung nasaan sina Miguel at Sofia. Nakita nila si Paloma at Leila. Ang mga mata ni Miguel ay nanlisik sa gayit. Nakuha natin siya ng sigaw niya. Ang kanyang tinig ay naglalabas ng punog ng tagumpay at matinding pagkapuot. Ang albularyo at ang batang sumbungjara hindi na aksaya ng oas si Paloma. Hinila niya si Lila, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na kamay ng kanyang kapatid. Akbo, Lila! Akbo! Ang sigaw niya. Humaharap sa kanila ngayon sina Miguel at Sofia. Ang kanilang mga mukha ay balot ng kapusukan. Sa likod nila, nagsimula ng kumilos ang dalawang bantay. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga baril. Ang Isla Viridian, na minsan ay tila paraiso, ay biglang naging isang madilim na gubat, puno ng mga mangangaso. Siya ay isang manloloko, isang impostor, ang sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay umaalingaw sa pasilyo. Pinagsamantalahan niya ang sakit ng aming ama para makakuha ng pera. Huwag kayong maniwala sa kanya. Dagdag ni Sofia, ang kanyang tinig ay matalin na parang talin. Isang hamak na albularyo mula sa probinsya. Pinipilit niyang lasuhin ng aming ama para sa yaman. Ang mga paratang ay malakas, ngunit para kay Paloma, ito ay musika lamang. Ang bawat salita ay nagbibigay sa kanya ng oras para makatakas. Uminto sila sa isang intersection ng pasilyo at nakita ni Paloma ang pasukan sa isang malaking conservatory, isang bahay, puno na puno ng iba't ibang uri ng halaman. Ang kanyang mga dingding ay salamin. Dito, ang bulong ni Paloma, hinila si Lila. Ang kwentong ito
ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Pumasok sila sa conservatory. Ang amoy ng lupa at iba't ibang bulaklak ay pumuno sa hangin, ngunit hindi ito nagdulot ng ginhawa. Ito ay isang mas ng mga halaman, isang perpektong lugar para magtago. Narinig nila ang mga yapak ng mga banday na papalapit. Si Paloma, na sanay sa paggalaw sa gubat ng lumot, ay mabilis na nag-isip. Lila, sundan mo ako ng tahimik. Ang bulong niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga ruta ng mga lugar na mapagtataguan. Ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa paggamit ng mga halaman bilang balakayo. Nagtago sila sa likod ng malalaking dahon ng monstera, nagpalipat, lipat sa pagitan ng mga halaman. Ang bawat galaw ay tahimik at maingat. Ang mga bantay ay sumunod sa kanila, ang kanilang mga boses ay naghahanap, ang kanilang mga yapak ay malakas at mabigat. Nasaan sila? Hindi sila pwedeng magtago ng matagal. Isang putok ng barilang sumira sa katahimikan na nagpatindig ng balahibo ni Lila. Ate, natatakot ako. Ang bulong ni Lila, ang kanyang mga mata, ay puno ng luha. Huwag kang matakot, bunso. Kasama mo ako, ang sagot ni Paloma, pinisil ang kamay ni Lila. Ngayon, ang kanyang mga kasanayan sa pandaraya, ang kanyang liksi at bilis ng pag-iisip ay ginagamit hindi para magpanggap, kundi para mabuhay. Sa isang pagkakataon, habang papalapit ang mga bantay, nakita ni Paloma ang isang host sa isang sulok ng conservatory. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ito at mabilis na binuksan ang glipo. Itinutok sa direksyon ng mga naghahanap sa kanila. Ang malakas na bugso ng tubig ay biglang sumambulat. Nagdulot ng pagkalito at pagkadulas sa mga bantay. Dali, ang sigaw ni Paloma. Hinila si Lila patungo sa isang maliit na pinto sa dulo ng conservatory, na marahil ay patungo sa kusina. Nang makarating sila sa kusina, isang malaking ingay ang sumalubong sa kanila. Ang mga cook at staff ay natulala. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Nagpabilisan ng takbo si Paloma, ginamit ang mga mesa at upuan bilang harang, itinumba ang ilang gamit para makalikha ng ingay at makagulo sa mga susunod sa kanila. May sunog sa conservatory. Ang sigaw niya, nagdulot ng pagkalito at takot sa mga staff. Ito ay isang ngunit nagbigay sa kanila ng sandali para makatakas. Ang isa sa mga bantay na naabawi sa pagkabigla ay nagsimulang sumunod sa kanila. Malakas ang kanyang sigaw. Ngunit bago pa sila tuluyang makalabas sa kusina, isang matinding putok ang narinig mula sa likuran. Napalingon si Paloma at nakita niya ang bantay na bumagsak sa sahig. Si Dante Valeriano. Nakatayo siya doon, ang kanyang baril ay nakatutok, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit hindi siya nakatutok sa kanila. Nakatutok siya sa isa pang bantay na papalap. Sa isang iglap, tiningnan niya si Paloma, isang titig na walang emosyon. Ngunit may isang bagay na nagbabago sa kanyang mga mata, isang hindi maipaliwanag na pagdududa. Takbo. Ang sabi ni Dante, ang kanyang tinig ay malakas sa tiyak. Nagulat si Paloma. Hindi niya inaasahan. Bakit siya tumutulong? Ngunit walang oras para magtanong. Hinila niya si Lila at tumakbo sila patungo sa labas ng mansyon, patungo sa mga malalawak na hardin. Si Dante ay nanatili sa kusina, nakikipaglaban sa mga susunod na bantay na dumating. Ang kanyang mga galaw ay malinis,
tungpak, at nakamamatay. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagiging profesional, ay nagsisimulang magpakita ng pagdududa. Narinig niya ang utos ni Miguel at Sofia na patayin silang dalawa, kasama ang bata. Ang utos na yon ay isang matinding sangpa sa kanyang mga prinsipyo. Siya ay nanumpa na protektahan ang pamilya Alcaraz, ngunit ang kanyang pangunahing panunumpa ay ang protektahan ng mga inosente. Ang munting batang si Lila, na hindi pa nakakakita ng sapat sa mundo, ay walang kasalanan. Ang kanyang loyalty ay nagsisimulang gumumo. Si Don Eduardo, ang taong kanyang pinaglingkuran, ay ngayon ay biktima ng kanyang sariling mga anak. Ito ay isang matinding pagtataksil na hindi niya maaaring palambasin. Samantala, sa kabila ng gulo at paghabol, isang mensahe ang umabot kay Paloma. Isang matandang katulong, si Nanay Sally, na matagal nang nagtatrabaho kay Don Eduardo, ay lihim na lumapit kay Paloma habang tumatakas sila sa mga hardin. Paloma, kailangan mong makinig. Ang bulong ni Nanay Sally, ang kanyang mukha ay takot, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Pinapunta ako ni Senador bago siya ikulong ng kanyang mga anak. May sinabi siya tungkol sa mutya ng kagubatan. Nagulat si Paloma. Ano po? Sinabi niya na ito ay isang lunas ang lahi. Isang gamot mula sa lumang panahon na akala'y patay na. Sinabi niya na matagal na niyang pinag-aralan ng mga lumang medisina. Ang mutya ng kagubatan ay hindi lang basta halaman. Ito ay isang kayamanan. Ang dahilan kung bakit gustong patayin ka ng mga Alcaraz. Hindi lang dahil sa paglantad mo sa kanilang kasamaan, kundi dahil sa halaman. Gusto nilang kunin ng formula, gawin itong sarili nilang gamot, at kontrolin ng mundo. At burahin ang katotohanan na mayroong natural na gamot na kasing bisa nito. Ang mga salita ni Nanay Sally ay parang kidlat na tumama kay Paloma. Hindi lang ito tungkol sa pera o pagtatago ng krimen. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, sa monopolyo, at sa pagtatago ng isang napakahalagang kaalaman. Ang mutya ng kagubatan, ang simpleng tsaan na ginagawa niya para kay Lila ay higit pa sa kanyang inaakala. Ito ay isang bahagi ng kasaysayan, isang pambihirang kayamanan na nagtatago ng sikreto ng pagpapagaling. May isang dokumento, ang patuloy ni Nanay Sally, na pinagsamahan ni Senado na itago. Naglalaman ng lahat ng ebidensya at ang kanyang mga pananaliksik tungkol sa halaman. Nandoon yon sa kanyang study room. Sa ilalim ng lumang aparador ng libro, ang may ukit na agila. Bago pa makapagtanong si Paloma, nang higit pa may dumating na mga bantay. Nanay Sally, nasaan ka? Ang sigaw ng isang bantay. Akbo, Paloma, kailangan mo itong makita. Para sa senador, para kay Lila, ang sigaw ni Nanay Sally. Itinulak si Paloma at Lila sa isang maliit na patway na nakatago sa likod ng mga bushes. Habang siya ay humarap sa mga bantay, nagpapanggap na naghahanap ng gamit. Habang tumatakbo sila, sa ilalim ng sikat ng araw, ang mga salita ni Nanay Sally ay nagpaulit-ulit sa isip ni Paloma. Ang mutya, ang kagubatan. Lunas ng lahi. Isang kayamanan. Ngayon, ang kanyang himala ay hindi na lamang tungkol sa pagliligtas kay Don Eduardo o pagliligtas kay Lila. Ito ay tungkol sa pagliligtas ng isang sinaunang kaalaman, ang isang posibleng lunas para sa marami. Ang kanyang simple, peking albularyo ay biglang naging tagapagtanggol ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang pagtakas ay hindi natsapa, kailangan niyang lumaban. At ngayon,
May kaalyado siya, isang hindi inaasahang kaalyado, isang lalaking may malamig na tingin, ngulit may matinding prinsipyo, si Dante Valeriano. Ang laro ay nagbago na ng tuluyan. Ang Isla Viridian ay hindi na lamang isang langsson, ito ay isang larangan ng digmaan. Ang pagtakas mula sa mansyon ay tila isang malabong alaala, isang mabilis na pagbulong ng hangin sa likuran ng kanilang pagtakbo. Ngayon, si Paloma kasama si Lila na mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay, at si Dante Valeriano, ang kanyang presensya, ay tahimik ngunit matatag sa kanilang tabi, ay nasa kailaliman ng kagubatan ng Isla Viridian. Ang mga halaman ay matataas at siksik, ang mga ugat ay nagkalat sa lupa, at ang amoy ng masa at sariwang lupa ay pumuno sa kanilang baga. Ang araw ay nagdaraan sa mga dahon, lumilikha ng mga naglalarong anino. Ang mga tunog ng kagubatan, ang huni ng mga ibon, ang kaway ng mga dahon, ang kakaibang kuliglig, ay nagsisilbing isang palatandaan. Bawat isa ay maaaring babala o simpleng bahagi ng buhay. Ngunit sa bawat tunog, mayroong isang kakaibang tensyon na bumabalot sa kanila. Ang mga yapak ng mga naghahanap sa kanila ay hindi malayo. Ang mga alingaw-ngaw ng mga sigaw at tawagan ng mga security guard ay minsan ay umabot sa kanila, pinalalamig ang kanilang dugo. Dito tayo, Paloma, ang bulong ni Dante, ang kanyang boses ay mababa at kalmado. Kahit na ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid, sinusuri ang bawat galaw ng mga dahon. Masiksik ang bahaging ito. Mas mahirap makita, Paloma, na sanay sa gubat ng lumot, ay tumango. Naiintindihan ko. Maraming salamat, Dante. Ang pagtawag sa kanya sa pangalan ay tila hindi na kasing awkward ng dati. Sa mga oras na ito, hindi na siya ang albularyo ng liwanag at hindi na siya ang sir na may autoridad. Sila ay mga kasamahan na magkasama sa laban para sa buhay. Hinila ni Paloma, si Lila, patungo sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang mga ugat ay nagkalat na tila mga higanteng ahas. Lila, dito ka muna. Huwag kang gagawa ng ingay. Ha? Si Lila, kahit napagod at takot, ay tumango. Ang kanyang maliliit na mata ay nagpapahayan ng tiwala sa kanyang ate, isang tiwala na hindi pa nasisira ng mga kasinungalingan ng kanyang kapatid. Ngayon, ang mga kasinungalingan ay nagbigay daan sa isang matinding katotohanan. Ang unang gabi sa gubat ay isang pagsubok. Ang lamig ng gabi ay dumaan sa kanilang mga manipis na damit. Ang kagutuman ay nagsimulang kumalang. Ngunit si Paloma, sa kabila ng pagiging albularyo ng liwanag na may mga peting ritual, ay hindi kailanman nakalimot sa kanyang mga aral mula kay Mang Tino. Mayroon tayong kailangan, ang sabi niya, sinisimulan ng maghana. Tubig di. At kahit anong makakain. Dante, na sanay sa mga sitwasyong surreal, ay pinayagan si Paloma na manguna. Nakita niya ang liksi ng babae, ang kanyang kakayahang magbasa ng mga palatandaan ng kalikasan, isang bagay na hindi niya nakita sa kanyang mga pagsasanay. Ang mga dahong ito, sabi ni Paloma, pinipitas ang ilang dahon na tila hugis, puso, ay ligtas kainin. Maraming bitamina. Ipinakita niya kung paano maghanap ng tubig mula sa mga halaman at kung paano gumawa ng pansamantalang silungan mula sa malalaking dahon ng saging. Inamit niya ang mga kasanayan niya mula sa lumot, mga kasanayan na tila hindi akma sa isang manggagamot ng liwanag, ngunit ngayon ay nagligtas sa kanila. Habang naglilipat, lipat sila sa kagubatan,
unding lumalim ang kanilang pagkakakilala. Si Dante, na laging seryoso at walang emosyon, ay nagsimulang magpakita ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Nakita niya kung paano kinikilos ni Paloma ang kanyang sarili. Hindi lamang ang kanyang liksi at talino, kundi ang kanyang matinding pagmamahal kay Lila. Sa bawat panganib, laging inuuna ni Paloma ang kanyang kapatid, handang isakripisyo ang sarili. Ito ay isang uri ng katapangan na hindi niya nakikita sa kanyang mga profesional na kasamahan. Bakit mo kami tinulungan, Dante? Ang tanong ni Paloma isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking puno, malayo sa mga ingay ng mga naghahanap sa kanila. Ang kanyang boses ay malumanay, tila nagtataka. Tumingin si Dante sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila naglalayan sa nakaraan. Nanumpa akong protektahan si Senador Alcaraz. Ngunit higit sa lahat, nanumpa akong ipagtanggol ang katarungan, ang aking integridad. Ang utos na saktan ng isang inosenteng bata. Hindi ko iyon kayang gawin. Ikinuwento ni Dante ang kanyang kwento. Siya ay isang dating sundalo, may disiplina at matinding pagpapalaga sa katarungan. Sumali siya sa security team ng pamilya Alcaraz dahil naniniwala siyang si Don Eduardo ay isang marangal na tao, isang public servant na naglilingkod sa bayan. Akala niya, sa piling ng isang makapangyarihang tao, makakatulong siya na magpatupad ng kaayusan at hustisya. Ngunit ang pagtataksil ni Miguel at Sofia ay nagwasak sa kanyang paninyon. Ang katapatan ko ay hindi bulag, Paloma. Anya, tumingin sa kanyang mga mata. Pinapanood ko, kayo. Ang paggaling ni Don Eduardo at ang paraan ng pagtingin sa iyo ng kanyang mga anak. Ang kanilang pagbabago. Hindi ito normal. Hindi ito sakit. Naunawaan ni Paloma. Ang kanilang mga mundo ay magkaiba, ngunit ang kanilang mga prinsipyo ay nagtagpo. Si Dante, na may malamig na anyo, ay may puso na puno ng integridad at kaawaan. Ang kanyang tiwala kay Dante ay nagsimulang lumalin, hindi lamang dahil sa kanyang kakayahang lumaban, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ikinuwento rin ni Paloma ang kanyang kwento, ang kanyang buhay sa barangay Lumot, ang kanyang pagiging albularyo dahil kay Lila, at ang kanyang guilt sa bawat sinungalingan. Kailangan ko lang ng pera para kay Lila, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng sakit. Hindi ko naman gustong mangdaya ng tao. Pero wala akong pagpipilian. May ginawa kang tama, ang sabi ni Dante, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya. Nilason si Senador Alcaraz. At ang motya, ang kagubatan mo, ang nagligtas sa kanya. Hindi mo nilason ng tao, Paloma. Ikaw ang nagpabalit ng buhay sa kanya. Sa mga pag-uusap na ito, hindi lang sila nagkakilala, kundi nakahanap din sila ng pag-asa. Hindi lang sila nagtatago mula sa kaaway, nagtatago din sila mula sa kanilang mga takot at pagdududa sa sarili. Si Lila, na laging nakikinig ng tahimik, ay tila nakakuha ng lakas mula sa kanilang pag-uusap. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa dati. Ang impormasyon ni Nanay Sally ang nagbigay sa kanila ng bagong direksyon. Ang dokumento, ang ebidensya ng pagkalason, at ang plano ng Alcaraz na gawing monopolyo, ang motya ng kagubatan. Ito ang kailangan nila. Hindi na sapat ang pagtakas. Kailangan nilang lumaban at ilantad ang katotohanan. Ang study room ni Senador, ang sabi ni Paloma, na inaalala ang mga salita ni Nanay Sally. Sa ilalim ng lumang aparador ng libro, ang may ukit na agila,
Alam ko kung nasaan yon, ang sabi ni Dante. Matagal akong nagtatrabaho sa mansyon. Alam ko ang bawat sulok nito. Ngunit ang seguridad ay napakahigpit. Lalo na ngayon. Kaya nga kailangan natin ng plano, ang sabi ni Paloma. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila may nagbabago sa kanya. Ang dati niyang pagiging mapaninlang ay hindi na ginagamit para sa pansariling kapakanan, kundi pa sa katarungan. Hindi tayo pwedeng lumaban ng diretsyo. Kailangan natin ng pandaraya, ng pagpapalito. Nagsimula silang magplano. Ang kanilang mga isip ay nagtatrabaho ng magkasama. Si Paloma, nasanay sa paglikha ng mga peking himala at pagdodal para makagulo, ay nagmungkahi ng mga paraan upang makagawa ng kaguluhan, ng mga distractions na magpapaling sa atensyon ng mga bantay. Kailangan nating gawing abala ang mga tao. Anya. Isang sunog. Isang pagkalito. Isang bagay na malaki. Si Dante, na may kaalaman sa taktika at seguridad, ay nagbigay ng mga insights sa kung paano gumalaw sa loob ng mansyon, kung saan ang mga kamera, ang mga exit, at ang mga mahihinang punto ng seguridad. Kailangan nating maging mabilis, ang sabi niya. At tahimik. Kailangan nating iligtas si Senador Alcaraz at kunin ang dokumento bago nila malaman na nakapasok tayo. Si Lila, ang sabi ni Paloma, tumingin sa kanyang kapatid, na laging tahimik na nakikinig. Maari siyang makatulong. Lagula si Dante. Isang bata. Oo. Ang sagot ni Paloma. Si Lila ay mabilis. Maliit. Makakapasok siya sa mga lugar na hindi natin kayang pasukin. Maaari siyang mading ating mata at tainga. Maaari siyang magdala ng mensahe o magmasid. Aalala si Dante, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Paloma. At nakita niya ang talino sa mga mata ni Lila. Si Lila ay hindi lang isang inosenteng biktima. Siya ay may kakayahan. Ang kanilang plano ay nagsimulang maghugis. Ito ay isang plano na puno ng panganib, isang plano na nangangailangan ng bawat isa sa kanila. Paloma, ang albularyo, na may kakaibang katalinuhan at liksi, ay magiging mastermind sa pagpapalito. Dante, ang disiplinadong sundalo na may matinding prinsipyo, ang magiging tagapagtanggol at tagapanguna sa mga labanan. At si Lila, ang munding bata na may matatalas na mata, ang magiging mahalagang tagamasid at tagahatid ng impormasyon. Ang gabi ay lumalin at ang mga ilaw ng mansyon ay tila nagniningning sa malayo, isang nakakasilaw, ngunit nakakatakot na pangitain. Ang isla, na minsan ay tila paraiso, ay ngayon ay isang fortress, puno ng mga kaaway at mga lihim. Ngunit sa gitna ng kadiliman, sa ilalim ng mga bituin, mayroong isang maliit na grupo ng mga hindi inaasahang bayani na handang lumaban para sa katotohanan at katarungan. Ang pagtawag ay natanggap. Ang laban ay magsisimula. Ang dilin ay tila kumot na bumabalot sa Islang Viridian. Ngunit sa ilalim ng kumot na yon, may gumagapang na panganib, mga anino na naghahanap ng katarungan. Ang hanging amoy, dagat ay nagdadala ng bulong ng mga lihin at ang pangako ng isang laban. Mula sa siksik na kagubatan, sumilip sina Paloma, Dante, at Lila sa malaking mansyon. Ang mga ilaw nito ay kumikinang sa dilim na tila mga mata ng isang higanteng nagbabantay. Handa na ba kayo? Ang tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay nababa at malinaw. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa paligid,
Ang kanyang katawan ay tensyonado, ngunit handa. Handa na, Dante. Ang tugon ni Paloma, ang kanyang pagkamangha sa laki ng mansyon ay napahitan ng determinasyon. Pinasigan niya ang buhok ni Lila. Ikaw, Dunso. Sigurado ka na ba? Tumingin si Lila kay Paloma. Ang kanyang mga mata ay maliwanag sa kabila ng takot. Oo, ate. Para kay Senador. At para sa atin. Ang munting tinig ay may kakaibang tapang. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Si Paloma ang gagawa ng kaguluhan, si Dante ang maglilinis ng daan, at si Lila ang susi sa pagkuha ng ebidensya. Si Paloma ang unang kumilos. Lumabas siya mula sa mga anino. Ang kanyang liksi ay tila isang pusa. Gamit ang mga kasanayan niya sa paggalaw sa gubat at ang kanyang kaalaman sa mga mahihinang punto ng seguridad ng mansyon na natutunan niya sa kanyang mga lihim na pagmamasid, nagtungo siya sa isang maliit na electrical box sa gilid ng mansyon. Sa isang iglap, gamit ang isang wire na nakuha niya, ginulo niya ang koneksyon ng ilang floodlight sa isang bahagi ng bakuran. Biglang bumaba ang ilaw, nagdulot ng isang munting pagkalito. Ano iyan? May problema sa kuryente. Isang bantay ang sumigaw. Ang ilang security personnel ay agad na nagtungo sa direksyon ng nasirang ilaw. Ito na ang pagkakataon. Ngayon na, Dante, ang bulong ni Paloma sa kanyang earpiece, isang improvised communicator na ginawa nila. Sumugod si Dante. Ang kanyang galaw ay tahimik at mabilis. Tila anino siyang gumapang sa hardin. Mabilis na lumapit sa isa sa mga naiwang bantay. Sa isang mabilis na atake, pinatumban niya ang bantay ng walang ingay. Mabilis na iginapos at itinago sa ilalim ng mga halaman. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid sa paligid. Hinahanap ang susunod na banta. Samantala, lumapit si Paloma sa likod ng kusina kung saan mas madali ang pagpasok. Narinig niya ang dalawang bantay na nag-uusap sa loob. Mabilis niyang kumuha ng isang malaking bato at inihagis sa malayo, nagdulot ng malakas na tunog. Ano yan? May pusa yata. Tignan mo nga. Baka naman dadalang yan. Magaling ka pa sa kuryente. Ay, habang nagtatalo ang mga bantay, mabilis na dumulas si Paloma sa kusina. Sa loob, nakita niya ang isang alarm control panel. Gamit ang isang maliit na clip ng buhok at ang kanyang mga matatalas na kasanayan na tila isang artist, mabilis niyang aksas ang sistema at ginulo ang mga security feed sa ilang CCTV camera. Pinalitan ng mga ito ng loob footage ng isang walang laman na Hawaii. Inamit ko ang aking mga himala para sa kabutihan, ang bulong niya sa sarili, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nagtungo siya sa study room, kung saan pinaniniwala ang nakakulong si Don Eduardo. Dante, ligtas ang daan sa study room. May 2 bantay sa maidor. Kailangan mo silang harapin. Ako ang bahala sa ibang distractions. Nakuha. Ingat ka, Paloma. Nagmamadaling nagtungo si Paloma sa control room. Alam niya na ito ang sentro ng seguridad. Kung magagawa niyang guluhin ang sistema mula roon, mas magiging madali ang lahat. Ngunit bago pa siya makapasok, nakarinig siya ng ingay mula sa itaas. Si Dante, sa kanyang bahagi, ay sumugod sa 2 bantay sa labas ng study room. Ang kanyang mga galaw ay tumpak at malakas. Gamit ang kanyang martial arts training, mabilis niyang napatumba ang 2 bantay
Ngunit hindi niya sila sinaktan ng sobra. Kailangan niya silang buhay upang maging ebidensya. Lila, ngayon na. Ang bulong ni Dante. Si Lila, na kanina pa nakatago sa likod ng malaking halaman malapit sa pinto, ay mabilis na dumulas papasok sa silid. Ang kanyang maliit na katawan ay madaling nakapasok sa mga siwang at butas. Nakita niya si Don Eduardo, nakahiga sa kama, mahinang ngunit alerto. Lila. Ikaw ba yan? Ang mahinang tanong ni Don Eduardo. Ako po, Senador. Pinapunta po kami ni Ate Paloma para tulungan kayo. Lumapit si Lila sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng aparador. Nasaan po ang dokumento? Ang aparador na may agila. Ngumiti si Don Eduardo, isang ngiti na puno ng pag-asa. Sa likod ng librong iyon, Lila. Ang kasaysayan ng Luzon. Pindutin mo ang gitna ng agila sa bukit. Mabilis na sinunod ni Lila ang utos. Sa likod ng librong may agila, mayroong isang maliit na espasyo na nagtatago ng isang lumang, nakatuping dokumento. Maingat niyang kinuha ito. Nakuha ko na po ang bulong ni Lila. Mabuti, Lila. Ngayon, tumakbo ka pabalik kay Dante. Mag-ingat ka. Habang papalabas si Lila, isang alarm ang biglang umalingaw sa buong mansyon. Ang mga ilaw ay nagkisap, at ang red light ng emergency ay bumungad. May nakapasok sa mansyon. I-lock down ng lahat ng exit. Ang sigaw mula sa Central Security System. Si Paloma. Ginamit niya ang kanyang pinakamalaking distraction. Sa control room, nagawa niyang override ang ilang sistema. Nagdulot ng malawakang pagkalito at pagbabago ng mga password. Ang mga bantay ay nagtakbuhan, hinahanap ang pinagmulan ng gulo. Lila, diretso ka sa Central Security Room. Darating na kami ni Don Eduardo. Dante, kasama si Don Eduardo na kanyang inaalalayan, ay mabilis na nagtungo sa Central Security Room. Ngunit hindi ito madali. Ang mga bantay ay nasa lahat ng dako. Sa hallway, sinalubong sila ng dalawang malalaking bantay. Si Dante, na ngayon ay may mas malalim na dahilan para lumaban, ay sumugod. Ang tunog ng suntukan at sipa ay pumuno sa pasilyo. Si Don Eduardo, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay nagsisikap na makakilos. Ang kanyang mga mata ay matalim na tila nagbabalik na ang kanyang lakas. Samantala, si Paloma ay nakapasok sa Central Security Room. Naroon, sina Miguel at Sofia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkabigla habang pinapanood ang kaguluhan sa mga monitor. Anong nangyayari? Bakit gulo ang lahat ng sistema? Sigaw ni Miguel. Paloma, nandito ka. Sigaw ni Sofia. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ang albularyo ng liwanag, isang impostor. Ang impostor ay kayo. Ang sagot ni Paloma, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng paghamon. Ang mga nagtatago sa dilin, nagpapanggap na nagmamalasakit, ngunit ang totoo ay mga demonyong pinaghahalian ng kasakiman. Pumasok si Dante, hawak si Don Eduardo, at kasama niya si Lila na may hawak na dokumento. Nagulat sina Miguel at Sofia. Ana, mga anak, ang bulong ni Don Eduardo, ang kanyang boses, ay mahina, ngunit may matinding biga. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagtataksil. Hindi niyo inasahan na mabubuhay pa ako. Hindi ba? Hindi totoo yan, Ama.
Sigaw ni Miguel, pilit na nagtatago ng takot. Nilalason ka ng babaeng iyan. Siya ang may pakana ng lahat. Ang ebidensya ay nandito. Senador, ang sabi ni Paloma, kinuha ang dokumento mula kay Lila. Ibinigay niya ito kay Don Eduardo. Dahang kinuha ni Don Eduardo ang dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi sa kahinaan, kundi sa galit. Pinuklat niya ang mga pahina. Ito ang aking mga tala. Ang aking mga hinala sa inyong bitamina. Ang aking mga pinaghihinala ang lason na inihahalo niyo sa aking pagkain. Ang lahat ng ebidensya ng inyong pagtataksil. Ibinato niya ang dokumento sa mesa. At ito ang aking mga pananaliksik sa musya ng kagubatan. Ang halaman na akala niyo ay kaya niyong monopolyo. Ang halaman na kaya niyong itago sa mundo. Ang mga mukha ni na Miguel at Sofia ay namumutla sa takot at galit. Nahayag na ang kanilang kasamaan. Hindi totoo yan. Pinilit lang kayo ng albularyong yan. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang tinig ay naglalabas ng histerya. Wala na kayong lusot. Miguel. Sofia, ang sabi ni Don Eduardo, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Ang inyong kasakiman ang nagwasak sa ating pamilya. Hindi ko kayo mapapatawad. Sa isang iglap, sumiklab ang kaguluhan. Patayin silang lahat. Sigaw ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Patayin ang lahat ng nakasaksi. Ngayon na. Ang mga naiwan pang security guard sa loob ng control room na kanina pa nakatayo sa isang sulok ay sumugod. Ang isa ay direktang nagtungo kay Don Eduardo. Ang kanyang kamay ay may hawak na kutsilyo. Ama, sigaw ni Sofia. Hindi upang protektahan ang kanyang ama, kundi upang pigilan ng lalaki na saktan si Don Eduardo at kumuha ng atensyon. Subalit huli na. Ang tunay na layunin ay ang panandaliang pagpatay kay Don Eduardo upang mawala ang testigo. Si Dante ay mabilis na kumilos. Hinarang niya ang atake. Ang kanyang katawan ay naging panangga kay Don Eduardo. Ang kutsilyo ay kumislap sa dilin at bago pa man makaiwas si Dante, tinamaan siya nito sa balikat. Ngunit hindi siya bumitaw. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang kamay ng bantay at sa isang malakas na pagpihit, binali ang braso nito. Sumigaw ang bantay sa sakit. Paloma, na nakikita ang kaguluhan, ay hindi aksala ng oras. Ang control room ay puno ng mga equipment, mga wire, at mga desk. Sa isang mabilis na galaw, hinila niya ang isang cable na dulot ng spark at maikling circuit sa isang bahagi ng panel. Nagkaroon ng maliit na pagsabog at usok, nagdulot ng pagkalito sa mga bantay. Takbo! Lila! Sigaw ni Paloma, habang inihahadis niya ang isang upuan sa isang bantay na papalapit sa kanila. Ang kanyang liksi at mabilis na pag-iisip ay nagiging kanyang sandata. Ginamit niya ang mga computer monitor, itinamba ang mga ito, at sa bawat pagbagsak, nagdulot ang ingay at distraction. Si Dante, sa kabila ng sugat sa balikat, ay patuloy na lumaban. Ang kanyang galaw ay mas mabagal, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi nababawasan. Pinoprotektahan niya si Don Eduardo at Lila. Sinisigurado na ligtas sila mula sa gulo. Kailangan nating alisin sila, sigaw ni Miguel. Ang kanyang mukha ay balot ng galit. Kinuha niya ang isang baril na nakatago sa ilalim ng desk at itinutok kay Don Eduardo. Hindi mo kami kayang talunin, Ama. Ang lahat ng ito ay akin.
Miguel, wag. Sigaw ni Sofia, ngunit huli na. Ang kanyang kapatid ay tuluyan nang nabaliw sa kasakiman. Sa isang iglap, tumalon si Paloma, itinulak si Miguel at bumagsak ang baril. Ngunit sa pagbagsak, pumutok ang baril. Tumama sa kisame. Mabilis na dumating ang reinforcement. Ang mga tunay na pulis na naalarmahan sa emergency signal na ginawa ni Paloma. Sumuko kayo. Nakuha na kayo ang pulisya. Sigaw ng isang opisyal. Ang mga bantay ay nagsimulang sumuko. Sina Miguel at Sofia, nang ngayon ay wala ng lakas at balot ng takot, ay tinangka pa ring tumakas, ngunit huli na. Napapalibutan na sila. Si Miguel, sa huling pagtatangka ng desperasyon, ay nagtangkang saktan si Paloma. Ngunit bago pa man niya ito magawa, sumugod si Dante sa kabila ng kanyang sugat at pinatumba si Miguel sa isang malakas na suntok. Nahulog si Miguel sa sahig, walang malay. Nasa't sahig si Sofia, umiiyak, ngunit hindi sa pagsisisi, kundi sa pagkabigo. Ang kanilang plano ay tuluyan ng nabigo. Huminga ng malalim si Paloma. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit nakaramdam ng isang matinding kaginhawaan. Natapos na ang laban. Ang katotohanan ay nahayag. Lumapit si Don Eduardo kay Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Dante. Salamat sa inyong dalawa, Paloma. Leila. Kahit na may sugat sa balikat. Mumiti si Dante, isang ngiti na bihirang makita. Katungkulan ko, Senador. Tiningnan ni Paloma ang gulo sa paligid. Ang mga basag na monitor, ang mga nakatumbang gamit, ang mga nagkalat na were. Ang presyo, ang katotohanan ay hindi naging madali. Ngunit sa pagtingin niya kay Leila, naligtas na nakayakap sa kanya at kay Don Eduardo, na ngayon ay may asa na sa kanyang mga mata, alam niyang sulit ang lahat. Ang kanilang peking himala ay nagdulot ng isang tunay na laban, at sa huli, nanalo ang liwanag. Ang mga ilaw ng emergency ay kumikislap sa mga pader ng Central Security Room, sumasayaw sa mga mukha ng mga pulis na nagsasagawa ng kanilang investigasyon. Ang mga tunog ng sirena ay umalinaw sa labas, nagbabasag sa dating katahimikan ng Isla de Redian. Sina Miguel at Sofia, nakagapos na ang mga kamay, ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit, pagkabigo, at huling pagtatangka na itago ang kanilang kasama. Ang kanilang mga mukha, na dating puno ng kapangyarihan at paghamak, ay ngayoy balot ng takot at kahihiyan. Ang kanilang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga pangarap na itinayo sa kasakiman ay gumuho sa isang kisap, mata. Si Don Eduardo, kahit na mahina pa, dahil sa matagal na pagkalasong at matinding emosyon, ay nakaupo na sa isang upuan, inaalalayan ni Dante. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kanyang mga anak, isang tingin na may halo ng sakit, lungkot, at isang malalim na pagkabigo. Ang pagtataksil ng sariling dugo ay isang sugat na mas malalim kaysa sa anumang sakit. Ang kanyang puso ay nabasag, ngunit sa kanyang mga mata, mayroon ding paglaya. Ang paglaya mula sa laso na kumain sa kanyang katawan, at mula sa kasinungalingan na bumabalot sa kanyang buhay. Siya ay nakaligtas, at ang katotohanan ay nahayag sa buong kalupitan nito. Si Paloma naman, inaalalayan, si Leila, na mahigpit na nakayakap sa kanya, ay nakaramdam ng isang malaking ginhawa. Ang mga panganib ay tapos na, pansamantala. Ngunit ang sugat sa balikat ni Dante ay nagpaalala sa kanya ng halaga ng kanilang laban. Mabilis siyang lumapit kay Dante. Sinuri ang sugat. Ang kanyang mukha ay puno ng
pag-aalala. Ayos ka lang ba, Dante? Ang tanong ni Paloma. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na nawala. Sa wakas, isang dasgas lang ito, Paloma, ang sagot ni Dante. Pilit nang mumiti, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Isang kislat na ang paghanga ang naroon. Mas mahalaga ang inyong kaligtasan. Atle, ang katotohanan. Si Don Eduardo ay tumingin kay Paloma. Paloma, anya, ang kanyang boses ay nagpapakita ng awtoridad na muling bumalik, ngunit may halong damdamin. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Hindi lamang dahil sa pagliligtas mo sa aking buhay, kundi dahil sa paglalantad mo ng katotohanan. At sa pagpapakita mo sa akin ng mutya ang kagubatan. Siya ay nagpakita ng isang seryosong ekspresyon. Ang halamang iyan ay hindi dapat mawala sa kaalaman ng sangkatauhan. Hindi rin dapat itong maging kasangkapan ng kasakiman. Kailangan nitong pag-aralan, panatilihin, at ibahagi sa mundo sa tamang paraan. Hindi sa paraan na itinatago at ginagawang pera ng mga tulad ni Miguel at Sofia. Naramdaman ni Paloma ang bigat ng mga salita ni Don Eduardo. Ang kanyang peking himala ay nagdulot ng isang tunay na revolusyon. Ang paggaling niyo po, Senador, iyon ang pinakamahalaga. Nakatulong ka sa akin na mahanap ang aking landas muli. Paloma, patuloy ni Don Eduardo. Ang kanyang tingin ay lumambot. Ito na ang oras para harapin ang aking mga pagkukulang at itama ang aking mga pagkakamali bilang isang ama at bilang isang lingkod. Bayan. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ng aking mga anak ang kanilang kasalanan sa harap ng batas. At sisiguraduhin ko na ang mutya ng kagubatan ay magiging isang asa, hindi isang sumpa, hindi isang lihim. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng may panibagong pag-asa sa Isla de Ridian. Ang mga sirenang pulis ay wala na. Ang mansyon ay tahimik na. Si Paloma at Lila ay naghanda na para bumalik sa barangay Lumot. Ang kanilang maliit na batay naglalaman na ngayon ng hindi lamang mga damit, kundi pati na rin ang matinding karanasan at isang bagong pananaw sa buhay. Si Don Eduardo na mas malakas na ngayon at may matibay na desisyon ay lumapit sa kanila. Paloma, Lila, hindi ko kayang suklian ang lahat ng inyong ginawa para sa akin. Sabi niya, ang kanyang tinig ay may emosyon. Ngunit nais kong tulungan kayo. Ang pera na ipinangako ko sa iyo, Paloma, ito ay sa iyo. At higit pa, para sa pagpapagamot ni Lila, para sa kanyang edukasyon, para sa inyong bagong simula. Nais kong maging bahagi ng inyong kinabukasan sa paraang tunay at may kabuluhan. Ibinigay niya kay Paloma ang mga dokumento na naglalaman ng mga bank account at scholarship para kay Lila. Nais ko ring ipakilala ka sa mga tunay na siyentipiko at mananaliksik. Mga taong may integridad na makakatulong sa iyo na pag-aralan ang mutya ng kagubatan at ibahagi ang benepisyo nito sa mundo sa tamang paraan. Hindi na kailangan ng mga peking ritual, Paloma. Mayroon kang tunay na kakayahan at kaalaman. Gumamit ka ng siyensya, hindi pandaraya. Si Dante, nakatayo sa tabi ni Don Eduardo, ay tumango, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kalinawan na. Kailangan ko ring magsimula muli. Senador. Ang aking panunumpa ay hindi para sa isang tiwaling pamilya. Hindi ko na kayang manatili rito at magpanggap na walang nakita. Kinuha niya ang kanyang badge bilang pinuno ng seguridad at inilapag sa mesa. Alis na ako. Kailangan kong hanapin ang aking sarili at ang aking bagong landas. Isang landas na may katarungan.
Nagkatitigan sina Paloma at Dante. Sa kanilang mga mata, mayroong isang hindi maipaliwanag na koneksyon, isang pag-unawa na nabuo sa gitna ng panganib, ng pagtataksil at ng pag-asang nakita sa bawat isa. Salamat, Dante, ang bulong ni Paloma. Ang kanyang puso ay pumitintig ng malakas. Salamat sa lahat. Mag-iingat ka, albularyo ng liwanag. Ang sabi ni Dante, isang bihirang ngiti ang sumiray sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Ngayon, isang tunay na liwanag. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Ngunit sa tingin pa lang niya, mayroong pangako. Isang pangako na muli silang magtatagpo sa tamang oras, sa tamang lugar. Ang pagbabalik sa Barangay Lumot ay puno ng emosyon. Ang buong baryo ay lumabas upang salubungin sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan at pagkamangha. Si Lila, na ngayon ay malusog at malakas, ang dating madilaw na balat ay nagkaroon na ng kulay, rosas, at ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, ay tumakbo sa dalampasigan. Ang kanyang tawa ay nagdulot ng musika sa hangin. Ang mga tao ay nagpalakpakan. Sumisigaw ng mabuhay ang albularyo ng liwanag. Si Paloma ay ngumiti. Ngunit sa loob niya, mayroong along damdamin. Ang kanyang kasinungalingan ay nagdulot ng kapayapaan sa kanyang kapatid. Ngunit ang tunay na lunas ay galing sa halaman at sa katotohanan na nahayag. Hindi na siya ang albularyo ng liwanag na gumagawa ng mga peking himala. Siya ay ngayon, si Paloma, ang tagapagdala ng katotohanan, ang may-ari ng isang kaalaman ng mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Kinausap niya si Mang Tino, ibinahagi ang buong kwento. Si Mang Tino ay nakinig ng tahimik. Ang kanyang mga kulubot sa mukha ay tila lumalim sa bawat salita. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at pag-unawa. Ang mutya ng kagubatan ay laging may kapangyarihan. Paloma, anya. Ang kanyang boses ay malumanay na parang simoy ng hangin. Ngunit ang pinakamalaking himala ay hindi ang halaman mismo, kundi ang puso ng taong gumagamit nito. At ikaw, Paloma, mayroon kang malaking puso na handang gumawa ng lahat para sa pagmamahal. Itinuwento ni Mang Tino ang mga lumang alamat tungkol sa mutya, ang lunas ng lahi, na sinasabing nagmula pa sa mga ninuno. Isang halaman na kayang magpagaling ng maraming sakit, ngunit nawala sa loob ng maraming siglo. Ang pagkakakita nito ay isang biyaya, ngunit may kaakibat na malaking responsibilidad. Naintindihan ni Paloma. Ang kanyang dating pagiging impostor ay nagbigay daan sa isang bagong layunin. Gamit ang kaalaman ni Mang Tino at ang suporta ni Don Eduardo, nagsimula siyang makipagtulungan sa mga siyentipiko, hindi upang lokohin, kundi upang pag-aralan ng mutya ng kagubatan sa siyentipikong paraan. Nagtatag sila ng isang maliit na research center sa Lumot, na sinusuportahan ni Don Eduardo, kung saan ang mga siyentipiko at mga herbalist ay nagtatrabaho ng magkasama. Pinagsasamang ang sinaunang kaalaman at modernong siyensya. Nais niyang ibahagi ang lunas nito sa mundo. Ngunit sa paraang responsable at makatarungan, tinitiyak na ang kapangyarihan nito ay hindi magagamit para sa kasakiman. Hindi na siya isang impostor. Siya ay isang tunay na tagapagpagaling. Isang tagapangalaga ng kaalaman. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang Barangay Lumot ay dahang nagbabago, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa pag-asa at bagong kaalaman. Si Paloma ay hindi na albularyo ng liwanag, kundi si Paloma Rosal, ang herbalist na may kaalaman at puso. Nagtatag siya ng isang maliit na research center sa Lumot na sinusuportahan ni Don Eduardo. Ang mga siyentipiko
ay dumarating. Nag-aaral ng mutya ang kagubatan at nakikinig kay Paloma. Ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang. Isang hapon, habang si Paloma ay nagtuturo sa isang grupo ng mga kabataan tungkol sa mga halaman sa gitna ng kanilang research center, isang pamilyar na anino ang lumapit. Si Daddy Valeriano. Akatayo siya sa dalampasigan. Ang kanyang uniforme ay wala na, suot ang simpleng damit. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit may kakaibang lambing sa kanyang mga mata nang magtama ang kanilang tingin. Isang lambing na hindi niya kailanman inakala na makikita sa lalaking ito. Paloma, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng damdamin. Nagkatinginan sila. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng panganib na kanilang pinagdaanan ay tila nagbigkis sa kanila. Ang kanilang pagtitiwala ay lumalin sa pagmamahal, isang pagmamahal na nabuo sa gitna ng apoy ng katotohanan. Dahante, ang bulong ni Paloma, lumapit sa kanya, ang kanyang puso ay tumatalon sa saya. Pumalik ka. Nahanap ko ang aking landas, Paloma. Anya, kinuha ang kanyang kamay, ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Nahanap ko ang aking layunin, at nahanap ko ang lugar na ito, kung saan ang katotohanan ay pinahahalagahan, kung saan ang mga inosente ay kailangan ng proteksyon, at kung saan kailangan ang isang tagapagtanggol. Mananatili ka ba? Tanong ni Paloma, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Dante, isang tunay at malalim ng ngiti, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sikat ng araw. Mananatili ako. Para sa iyo. Para kay Lila, na ngayon ay aking pamilya na rin. At para sa lugar na ito. Hindi na ako magiging isang bulag na tagapagtanggol. Ngayon, ako ay isang tagapagtanggol ng katarungan na may matatag na layunin. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang bukal ng lakas, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, ang pag-ibig at katotohanan ay mananag. Si Dante ay naging bahagi ng komunidad, tumutulong sa pagprotekta sa lumot at sa mutya ng kagubatan, na ngayon ay isang simbolo ng pag-asa. Ang dalawang mundo, ang simple at ang komplikado, ay nagtagpo, nagkaisa sa iisang layunin, ang pagprotekta sa kaalaman, sa kalikasan, at sa kapayapaan. Ang balita tungkol sa rediscovery ng mutya ng kagubatan ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Nagbukas ito ng bagong pinto para sa medisina na nagbibigay ng pag-asa sa milyong may sakit, lalo na sa mga karamdaman na akala'y walang lunas. Ngunit kasama nito ang mga bagong hamon. Ang mga kumpanya ng pharmaceutical ay nagsimulang magpakita ng interes. Ang ilan ay may mabuting hangarin, ang iba naman ay may kasakiman sa kanilang mga mata. Naghahangad na makuha at monopolyo ang halaman. Ang pagprotekta sa mutya mula sa over-exploitation at monopolyo ay naging isang patuloy na laban, isang laban na kailangan ng katalinuhan, determinasyon, at proteksyon. Si Paloma, kasama ang suporta ni Don Eduardo, at ang proteksyon ni Dante, ay naging boses ng mutya. Siya ay nagpapatuloy sa kanyang pananaliksik, nagtuturo sa mga tao, tungkol sa responsableng paggamit ng mga halaman, at nagtatrabaho upang protektahan ng likas na yaman ng lumot. Ang kanyang buhay ay puno ng layunin, isang tunay na albularyo ng liwanag, na nagdadala ng kaalaman at pag-asa, hindi sa pamamagitan ng panluloko, kundi sa pamamagitan ng katotohanan, siyensya, at tunay na puso. Ang kwento ni Paloma Rosal ay hindi nagtapos sa Isla Viridian. Ito ay nagsimula lamang.
Ang mutya ng kagubatan ay isang regalo, isang paalala, na ang kapangyarihan ay may kasamang malaking responsibilidad. At sa bawat paggising ng araw sa Barangay Lumot, na ngayon ay isang sentro ng pag-asa at kaalaman, si Paloma ay handang harapin ang anumang hamon, kasama ang kanyang kapatid na si Lila, ang kanyang minamahal na si Dante, at ang buong komunidad na kanyang pinoprotektahan. Ang mundo ay puno ng liwanag at dilin, ngunit sa puso ng isang totoo at matapat na albularyo, laging may pag-asa na kumikinang na parang ginto sa gitna ng kagubatan.